Magandang araw po mga kaderechahan. Ito po muli ang inyong kaderechahan Daniel Noblesa. Dito pa rin po sa inyong paboritong programa every week, ang Derechahan ni Noblesa sa podcast. Episode 8 na po tayo. Maraming salamat po mga kaderechahan sa inyong mainit na suporta every week po. 8 na po, 3 na lang or 4 na lang ay magti-12. Isang season na po tayo. Maraming salamat po. At syempre, dederechahan na natin ang mga isyong itong linggo na ito. Ang pinakamainit na issue ang walang humpay na pag-ulan sa buong Luzon, lalo na dito sa NCR, sa Metro Manila. Nung Lunes nga, nakapagtala yata ang Pag-asa ng 201 millimeter raindrop na bumagsak sa loob lamang ng 3 oras dito sa Metro Manila. Kaya kaliwat kanan po ang mga naging pagbaha. Dito nga sa may Quezon City, nakita natin ang sobrang kalagpas tao na po na baha dito sa may bandang Timog, dito sa may Araneta na pinagmalaki ng Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Vince Dizon na dating kadibdib ay gatuhod na lang ngayon. Gatao na naman yung taas ng baha nung Lunes. At sa iba't ibang lugar, sa Maynila, sa Malabon. At ngayon po ay surprise po ang Navotas po, wala po daw baha. Kukunti lamang po ang mga naitalang baha. Dahil nga po binabate ng mga residente ng Navotas ang ginawa pong project ng JICA at ng DPWH, pati na rin po ng lokal na gobyerno ng Navotas. Ngayon po maayos po ang flood control ngayon sa Navotas. Ang Malabon, ganun pa rin, same pa rin, Valenzuela at ang Bulacan at lalo na rin po ang Pampanga na talagang binubugbog po. Hanggang ngayon po na tinitiping po namin itong programa na ito, mataas pa rin po mga tubig. Ngayon po, nakikita pa rin po natin yung epekto ng issue pa rin po ng flood control. Paulit-ulit tayo mga kaderechahan, pero nakakalungkot po talaga na hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos ang problema ng mga kababayan natin sa baha. At magdako naman po tayo sa Visayas at Mindanao. Napakainit daw po, may heat wave. Ganun nga po ang sinasabi na napakainit daw po ngayon sa Visayas at sa Mindanao. Kaya yung mga kababayan po natin ay pinapalalahanan natin na mag-ingat din po. Uminom ng maraming tubig, huwag magpapa-expose masyado sa araw at maaari, gawin na lang po ninyo sa mga malalamig na lugar o sa gabi yung mga gawain ninyo po pwede po ninyong i-divert sa gabi na gawain. Kasi po, mahirap na pong ma-heat stroke po tayo. Kung ano pong laki ng level ng tubig dito sa Metro Manila, binubuhos ng mga ulan at pagbaha sa Visayas naman sa Mindanao, nakakaranas sila ng matinding init. Kaya ingat po kayo mga kaderechahan. Balik tayo dito muli sa Luzon. Mga kaderechahan, muli, sana po, kinakatok po natin ang pintuan ng Malacanang. Alam naman po natin na marami na po mga speech at mga pasaring ang Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga nagkasala sa pagnanakaw ng pondo sa flood control. Pero ang ating gustong sambitin sa Pangulo, Mr. President, sana rin po ay pagtuunan na po rin natin ang solusyon. Dahil paulit-ulit po tayo sa paghahanap po ng mga taong aakusahan natin, pagbabayarin natin, pero hanggang ngayon, kukunti pa lang ang mga kongresistang nakasuhan. Yung pinakagusto ng taong bayan na makasuhan, wala pa rin kaso. 2 senador po ang nahaharap sa plunder, hinggil rin sa flood control. Yung isa dating senador at ngayon yung isa current na senador. At yung isa naman po, iba naman pong issue noon regarding sa election fund. Pero ang tanong po namin, Mr. President, ano po bang magiging solusyon na natin? May 2 taon pa po kayo, pero next year po, alam na po natin na pormahan na po para sa 2028 presidential election. Baka po lalo pong malunod ang issue na ito, pailalim at hindi na talaga mabuksan. Ang solusyon ay hinahanap ng mga kababayan natin. Nawa, kung ang Navotas natutuwa sila sa ginawa doon na proyekto, sana sa lahat, sa buong Metro, sa buong Pilipinas, ganun din po. Hindi yung selective lang tayo na nandun lang po maayos. Pag umandar ka ng konti, tumawid na po ng Maynila, yan na po, sangkaterba naman ang baha sa amin sa Maynila. Kahit naman po gano'n na napakasipag din ni Yorme Isko Moreno na tugunan ang baha, hindi talaga matutugunan because yung flood control na inaasahan din ng Maynila at nailagay rin sa mga programa sa mga nakalipas sa GAA ng gobyerno, wala naman din talaga naging resulta. Marami rin mga pumping station na sinabing pinagagana, gumagana, pero nakita pa rin natin yung volume ng tubig na binabagsak ngayon ng habagat ay hindi na rin kayanin agad mapalabas ang tubig. Kaya umaabot ng hanggang gatao na yung tubig baha. Paano po ba yan, Secretary Vince Dizon? Kung paano po kayong nagmumura sa Davao, sana ganun din po ang solusyon agad dito sa Metro Manila.
Kami po'y nalungkot nung sinabi ninyo na hahanapan nyo pa ng pondo itong dredging o pag-aayos sa mga drainage dyan sa Taft Avenue na laging binabaha. Alam naman natin, konting ulan lang dyan mula dyan sa may United Nations hanggang doon sa may Lasal, talagang baha lagi dyan. Kung next year pa nyo bibigyan ng pondo, paano po yun? Magtitiis pa kami ng ilang buwan bago maipasa yung, ngayon ilang trilyon na naman ang ipapasa ninyo para lang dyan at malaki ng bilyon-bilyon na naman ng flood control na fund ang ilalagay daw ng gobyernong ito sa panahon na ito para sa next year na pondo. Ano nga bang magiging solusyon na naman yan? Baka magkawindangan na naman tayo na nandyan nga ang pondo pero wala namang programa o wala naman talagang control para hindi na bumaha doon sa lugar na iyon. Nakikiusap po kami, sana naman po wag po natin gawing PR ito na para lang po sa 2028. Dahil alam naman po natin may iilan dyan na mismong sila ang buhayang tinutukoy pero kung magmalinis sa media, sa press con, sa hearing, parang ang linis-linis nila at wala silang kasalanan hinggil sa issue ng flood control scam. Buhay po, kada segundo ang nawawala. Pangkabuhayan po, kada segundong nawawala. At lahat po ng naipundar ng mga kababayan natin, kami, mga masang Pilipino, ay nabubura sa tuwing tumataas ang tubig at lalo na kapag sobrang lakas ng ulan. Habagat pa lang po ito, wala pa po talagang bagyong tumama sa bansa natin. Ano pong magiging solusyon ng gobyerno? Ito po ba'y anong gagawin natin? Magkakamot na lang po ba tayo lagi ng ating ulo at sasabihin natin sa taong bayan, ano po ba ang gagawin natin? O magpe-presscon po tayo everyday. Pero imbis na humanap ng solusyon, tutulig sa lang po natin yung mga nagiging anti sa gobyerno. O magpapalabas na naman ng isang video na talagang parang sipag na sipag ang gobyernong ito, pero sumatotal, hindi naman natugunan yung inaasam o hinihiling ng mga kababayan natin na ma-prevent na ang baha sa lugar nila. Kami naman po ay nakikiusap na wag po itong masamain, lalo na po ng mga kakampi ng Pangulo at ni Yussi Claire na mahilig naman po talagang magsalita ng pabor para sa Pangulo. Ang taong bayan po ang ating boss. Ang taong bayan po ang nagdudusa ngayon. Ang masa po ang nilulubog sa baha ng paulit-ulit na ulan. Mantakin nyo, ang prediction pa po ng Pag-asa hanggang katapusan po ng August. Nasa kagalitnaan pa lang tayo ng August, ganito na ang resulta. Ano pang maging resulta? Huwag naman po sana, bigla pong may malakas ng bagyo na tumama talaga, lalo dito sa atin sa Metro Manila. Mga kababayan po, nawa po, magdasal tayo na sana matapos na itong malalakas na pag-ulan. Humupa na ang mga baha sa mga lugar na napakapanood nito. Nawa po, humupa na yung baha dyan sa lugar ninyo at makapagpatuloy na po kayo ng inyong buhay. Pero, dapat po singilin natin, hanapin natin ang solusyon. Hindi lang po puro PR na ipakukulong, pero wala naman po talagang naipakulong. At wala rin po nagawang project para hindi na po bumaha. Marami ng buhay ang nawala, marami ng ari-ari ang nawala, paulit-ulit tayo. Pero ang pagkakalampag na ito ay hindi natin titigilan hanggat hindi natatapos ang baha at hanggat hindi napapanagot ang mga magnanakaw sa pondo ng flood control sa ating bayan. Muli mga kaderechahan, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyong mainit sa suporta. Patuloy pa rin po ang panonood, paki-like, paki-share at comment sa ating video. Ito po ang una nating topic sa episode na ito. Maraming salamat po mga kaderechahan. Magbabalik po tayo dito pa rin sa inyong paboritong programa tuwing every week, ang Derechahan ni Noblesa sa podcast. Nagbabalik po tayo mga kaderechahan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Daniel Noblesa, dito sa Derechahan ni Noblesa sa podcast. Episode 8 na po tayo. Maraming salamat pa rin po ulit sa inyong mainit na suporta. Sa ating ikalawang issue ngayong linggo na to, syempre yung naganap nga kahapon na shooting diyan sa Ateneo de Zamboanga. Tayo po'y lubos na nakikiramay sa lahat po ng pamilyang naapektuhan at namatayan. Ito naman po ay ating sensitive topic. Una po sa lahat, tayo po sana ay humihingi lalo pa ng maigting na pag-aaral at investigasyon sa nangyari diyan sa Ateneo de Zamboanga. Tayo naman po ay umaapela po sa mga otoridad na sana
maging sensitibo po tayo sa pagbibigay ng mga opinyon o mga resulta dahil po marami na po ang mga tao na sensitive na rin po sa topic na yan. Katatapos lang po nung nangyari din sa Tacloban at ito nga po sa Ateneo, talaga pong nakakaalarma na ang nangyayari sa mga paaralan. At ngayon nga po, mainit din ang issue regarding dyan sa naging comment din ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communication Office hinggil sa pagtawag niya ng atensyon ng mga guro na may sinabing ang parang kapabayaan sa mga nangyari. At ito inilinaw niya ngayong araw na wala daw siyang sinasabi ang pagpuna sa mga guro bagkus dapat ay ginagawa ng lahat ng kanilang trabaho. Ang atin naman pong opinyon, napakasensitibo po ng isyong ito. Hayaan po nating gumulong ang investigasyon. Nakikiusap din po kami sa DepEd, sa CHED, sa DSWD, sa PNP, NBI, lahat po ng opisyal ng gobyerno natin at sa Pangulo, natutukan pong maigi ang isyong ito dahil nakakaalarma po ito talaga. Paulit-ulit po tayo. Hindi na po biro ang mga nawalang buhay ng mga kabataan. Hindi na po natin malaman kung ano po mga espekulasyon, mga kwento, at mga pagtuturo-turo ng mga kung sino-sinong tao, umahantong pa, pati ang social media ngayon ay nagiging mainit na talakayan. Tayo naman po, ang ating stand ay no to violence. At itrato po natin ito na sensitibo. Huwag nyo na pong i-share kung may video po kayong nakuha bilang respeto at bilang paggalang sa mga namatay at naging biktima ng karasang ng mga ito. Sa Tacloban, dyan sa Zamboanga na Ateneo, lahat po sana yan, i-delete nyo na. At huwag nyo na pong i-share. At kung kayo naman po ay sana'y matino ang pag-iisip, isipin po ninyo, baka po, o huwag naman po na sana na may mangyari na naman gayahin. Ito po yung kinakatakutan ng ilang tao po dyan sa issue na yan. Sa mga nakapanood, baka po matrigger po kasi yung iba na baka gayahin. Sa mga magulang, panahon na po sigurong katukin naman din natin ating mga sarili. Kamusta na po ba ang mga inyong anak? Kung kayo po ay bugbog na sa pagtatrabaho at nakakalimutan nyo na rin pong kausapin ang mga anak ninyo, siguro yung panahon na rin, wake up call na po ito sa inyo. Nakausapin ninyo, ano bang nangyayari sa anak ko? Ano bang nasa loob niya? Ano ba talaga siya? Sino ba talaga ang anak ko? Dahil talagang ito po yung isyong pangpamilya na rin. Sa mga teachers po natin, alam po natin marami na po tayong training na pinagdaanan. Pero ma'am, sir, talaga pong kailangan na po nating lawakan. Hindi na po ito basta-bastang issue lang. Bagkus, ito ay napakadiin at dumidiin pa sa lipunan natin na ba't nagkakaganito na tayo. Noong mga panahon dati, pinagmamalaki ng Pilipinas na never po nagkaroon ng shooting sa mga paaralan. At ito po yung nangyayari lang sa mga western countries, tulad sa Amerika. Pero ngayon po ay nakakatakot na ito'y nandito na sa ating bansa. At sana po, tungkol sa mga tao din na talagang galit na galit sa nangyayari sa lipunan natin ngayon, bigyan rin po natin ng tugon ang isyong ito dahil alam po natin na may pagkukulang din po tayong lahat kung bakit po nagkakaganito na ang lipunan natin, lalo po yung mga kabataan natin. Sana rin po sa DSWD, wag lang po puro procedures, wag lang po puro book, papel, o mga requirements. Sana po ay talagang pumapasok po sa puso at isipan ng mga kabataang inyong tinetherapy, inyong kinakausap, na malagpasan po itong mga pagsubok na ito. Itong shooting po sa Ateneo de Zamboanga ay sana'y huli na. Wala na po dapat na maulit na ito. At nawa sa mga kabataan po natin, ang kalayaan ay nariyan. Talagang napakasarap maging malaya at napakaswerte ninyo dahil maraming mga bayani ang nagbuwis ng buhay para malasap natin ang kalayaang ito. Pero sa bawat kalayaan, may responsibilidad din. At nawa kahit bata kayo, malaman ninyo ang responsibilidad sa bawat aksyon na inyong ginagawa. At maging open kayo sa magulang nyo, sa kaibigan ninyo. Lahat ng tao may problema, hindi lang kayo. At huwag yung sarilihin yan. Minsan hindi natin kinakaya ang problema, pero nandyan ang magulang, ang kaibigan, at ang Panginoon na pwede ninyong takbuhan. Hindi na po natin masyadong palalawakin pa ang issue na ito dahil napakasensitibo. Pero gusto lang po nating iparating sa kinaukulan, hindi na po panahon ng pagtuturuan. Aksyon na po ang dapat na gawin nating lahat. Muli, ito po ang Derechahan ni Noblesa. Magbabalik po tayo. Huwag pong bibitiw.
Ako pa rin pong lingkod, Daniel Nobleza. Dito sa inyong paboritong programa, ang Derecha ni Nobleza sa podcast. Nagbabalik po tayo mga kaderechahan. Ito pa rin po yung lingkod, Daniel Nobleza, dito sa Derechahan sa podcast. Episode 8 na po tayo. Maraming salamat po muli sa inyong suporta. Siyempre, ang hindi natin bibitaw ng issue ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong Lunes. Hinarap na nga po ang hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta, ang tagapamahala ng budget ng OVP at ng, I think, DepEd, pero mas yata sa OVP. At ito nga po ang issue pa rin sa impeachment trial ni Vice President, ang 125 confidential fund na itinuturong sanhi ng korupsyon daw ng Vice Presidente. Ito ginastos daw ng 11 days lamang. Pinatunayan naman ni Acosta na nailabas ang 125 million na budget ng OVP at ito ay pinirmahan at bigyan ng green light ni Vice President Sara Duterte. Doon lang po pumasok yung anggulo noong Lunes. Doon lang po nila nilatag. At hindi nga po nagkaroon ng impeachment trial itong Martes at Miyerkules dahil nga po sa mga pag-ulan dito sa Metro Manila sa buong Luzon. Yun nga po, sinabi nga po ng prosecution na malinaw na daw po ang kanilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte hinggil sa anomalya sa 125 million confidential fund. Dahil in-affirm na nga daw po ni Ms. Gina na inailabas ang pondo. At nagkaroon nga rin po ng issue si Senador Judge Erwin Tulfo dahil sa pagtatanong nga po kay Ms. Gina Acosta, hindi nga daw po ito makapag-Tagalog at minsan nga po hindi maintindihan dahil ang gusto ni Ms. Gina Acosta ay sa lengguaheng Bisaya. Dahil ito nga po ay isang Bisaya na taga Davao City. Ito po inalmahan ni Senator Judge Erwin Tulfo dahil sabi niya doon nga sa record sa House hearing ng impeachment doon sa House, nagtatagalog na naman daw po si Ms. Gina Acosta. Kaya gusto daw po ni Mr. Erwin Tulfo, ni Senator Judge Erwin Tulfo, dapat magtagalog din po si Gina Acosta. Ito naman po ay tinugunan at naisagot na rin po ni Ms. Gina Acosta mga katanungan sa Tagalog o Filipino na lengguwahe. At yun lang po, doon po pumasok, umikot ang buong issue noong nakaraang Lunes. Ito kahapon din po, nagsampa na naman po ng panibagong perjury case si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga. Matatandaan po natin na ito pong isang Ramil Madriaga ang nagsasabi na siya daw po ay naging bagman ni Inday Sara Duterte o ni VP Sara Duterte noong ito po ay mayor at naging vice president. Kumalaunan siya daw po ay naging bagman ng ikalawang pangulo. Dito sa panibagong kaso, pinatunayan ni Sara Duterte na lahat lamang mga kwento ni Ramil Madriaga ay kasinungalingan. At gusto rin ng abogado o ng depensa ni Vice President Sara Duterte na pagsama-samahin na ang kaso ni Attorney Panelo. Gusto niya pagsama-samahin na ang perjury case ng unang sinampa ni Sara at itong panibago pa laban kay Ramil. Ang hamon nga po ni Attorney Panelo, kung sakasakaling ilalatag din ang prosecution sa impeachment trial si Ramil laban kay Sara Duterte, panigurado daw pong magugula-gulanit ang mga testimonya nito dahil alam na alam ni Ramil na nagsisinungaling lamang siya. Ay babantayan po natin yan. Kung ano rin po ang magiging resulta ng investigasyon ng prosecutor office diyan sa Quezon City rin pala ay meron din po na pending po. Ngayong bukas po, August 20, ay meron pong oral argument ang RTC diyan sa Quezon City hinggil sa sinampang grave threat laban kay Vice President laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung sinampa ng Department of Justice. Ito pa rin po yung nakakapaloob doon sa pagbabanta ni Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos, Liza Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. Humiling po ang mga abogado ni Duterte ng oral argument para ibasura o itapo na ang kaso laban sa Vice Presidente. 3 counts po ang isinampa ng DOJ laban sa Vice Presidente hinggil sa issue na ito, sa kaso na ito. Si Duterte naman, si Inday Sara, handa naman siyang harapin ito, pero syempre lahat ng legal remedy ay gagawin ng kanyang mga abogado. Ihintan din po natin bukas po kung ano pong magiging desisyon. Pero batay po sa mga ibang abogado, kung sakasakali nga pong hindi paboran ng oral argument diyan sa RTC, pwede na po mag-issue
ng mandamiento de arresto o warrant of arrest laban sa Vice Presidente. Sinasabi ng abogado ni VP Sara na hindi daw po pwedeng arestuhin hanggat sitting Vice President si Sara Duterte. Marami po mga dating justices, abogado ang nagsasabing hindi. Wala po daw yung immunity dahil ang may immunity lang daw po sa kaso ang sitting President at yun po si Pangulong Bongbong Marcos. Below po sa Pangulo, pwede na po silang kasuhan ng kriminal. Pwede naman po magpiyansa daw, sabi ng iilan, kung yan pong kaso na ay talagang mailabasan si Sara Duterte ng warrant of arrest. Pero syempre, malaking yanig pa rin po ito sa isyu pampolitikal ng ating bansa. Dahil imbes na magtuon ang ating gobyerno sa mga isyu tulad ng flood control, tulad ng barilan dyan sa Ateneo de Zamboanga at marami pang isyu, ang piso po ngayon, itong mga oras na ito 61.99. Ang GDP po natin bumagsak po, tayo po ang pinakamababa po ngayon. Regarding po sa economic growth, wala pong ka-growth. Dahil sa Southeast Asia tayo po ang pinaka mababat kolelat po ngayon sa mga panahong ito. Yan po ay naipangako ng Pangulo sa kanyang SONA na magandang ekonomiya, pero ano po ang nangyayari? At ito pumapaloob pa rin sa isyong pampolitika ng ating bansa. Impeachment na walang katapusan, pero handang-handa na si VP Sara. At hinihiling po ngayon sa press con po ni VP Sara, tinanong po siya sa ambush interview dyan sa Zamboanga, habang binisita niya po yung mga biktima nga po ng shooting, ang gusto po ni VP Sara ay mapabilis na ang pag-usad ng impeachment dyan sa Senado at makamit na niya na ang hustisya. Tama naman po, yung ibang senador, yan din ang gusto. Bumilis na ang prosecution, bumilis na ang nangyari. Kaso nga po, hindi natin hawak lahat ang nangyayari ngayon. Tulad ngayon, malakas ang mga pag-ulan, walang impeachment trial ngayong araw. So 2 araw na naman nawala. Sana nga, ang mga senador natin, lalo si Senate President at si Presiding Officer Chis Escudero, ay makaisip ng paraan para mapabilis na rin natin yung impeachment at makapag bago-bago na ng ihip ng hangin at mag-focus na ang gobyerno natin sa mga totoong issue ng bayan. Lalo na yung flood control, parang awa nyo na po. At yung mga shooting na yan sa mga kabataan natin, po, gawan nyo na po ng paraan, parang awa nyo na po. At yung kahirapan ng mga Pilipino, ayusin nyo na rin po, parang awa nyo na. Mahal naming Pangulo, gobyerno ng Pilipinas, wala pong ibang sasandalan Pilipino kundi ang gobyerno niya. At maipasok din po natin, marami na rin po ang nagtatanong kung tuloy po ba ang barangay election. Batay pa rin po sa batas na naipasa last year, tuloy na tuloy pa rin po sa November 2. Pero marami pong humahadlang, natapos na nga po ang hearing doon sa Kongreso at sinabi rin ng COMELEC na wala naman daw pong pwedeng humadlang sa Kongreso kung ito po'y gusto nilang hadlangan itong November 2. Pero sinasabi ni COMELEC Chairman George Garcia na meron na pong nilabas na pamantayan ng Supreme Court. Ito nga po yung Makalintal et al. Na sinasabi ng Korte, hindi basta-basta pwede mag-suspend ng eleksyon ng barangay. Meron po siyang criteria. Dapat merong pandemic, dapat may gera at marami pa. Dapat na po yung mga pamantayan nito ang maging batayan para makita na tama ngang isuspende. Nakapaglabas na po ng 8 bilyon ang COMELEC sa lahat ng gagastusin nila sa barangay election. Umaapela pa rin si George Garcia na dagdagan ito dahil yun nga po yung mga pagtaas ng gasolina, hindi daw po nila pre-empt yan nung tinatalakay ang budget na yan sa barangay election. Sana, nakikiusap tayo. Sabi ko nga sa inyo mga kadiretsan, hindi natin bibitawan itong issue nito. Sa November 2, matuloy na po ang barangay election. Sa mga kongresista po natin, sir, marami pang dapat trabahuhin. Imbis pong pagtuunan nyo ng pansin, hanapin nyo na po yung mga dapat yung ponduhan para po hindi na po maulit pa ang mga pagbaha. At sigurado naman po kami, diyan sa mga trilyon na naman na hihingi ninyo at hihingi ng gobyerno sa taong bayan na budget, sana naman po ay totoo pong tagang project ay nararamdaman ng tao. Yung sinasabi po ng mga kongresista natin na makakatipid ang gobyerno natin kung ipagpapaliban ang eleksyon ng barangay. Tigilan nyo na po kami. Ang gusto po namin, makapaghalal kami ng bago naming punong barangay, kagawad, SK chairman at SK kagawad. Huwag nyo na pong kitilin ang karapatan namin na makapamili ng gusto namin mamumuno sa barangay namin. Kaya mga congressman, mga honorable, nakikiusap po kami sa inyo, huwag nyo na po pakialaman sana. Sa Senado din po, may pinasa po dyan, file na bill si Senador Chis Escudero. Gusto niya pong ipagpaliban din si Senadora Amy Marcos. Maawa naman po kayo sa taong bayan. Sawang-sawa na po sila sa
iniisip kung kailan po ba sila makakapagpawalit ng kanilang chairman. Kaya hayaan nyo na po sa November 2. Hindi po natin yan tatantanan mga kaderechahan. Muli, maraming salamat po sa inyong mainit na suporta. Paki-like, paki-share ang ating mga episode every week. Ito po ang pang-walo na po namin ang swerteng 8. Nawa po, wala pong bibitaw. Muli, ito pa rin po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza, dito sa inyong paboritong programa every week. Ang Derechahan ni Nobleza sa podcast. Goodbye!